Papagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay July 17, 24 para po sa ating pulong palalangin. Ngayon pong gabi nito ay magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pong aklat na pinag-aaralan na tungkol po sa ating pag-unlad sa pananampalataya. Nandito na po tayo sa pagwawakas ng ating pong kabanatang ito. Pinag-aaralan po natin ang may kinalaman po sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo na ating pong pinananabikan. At tayo po ngayon ay tutunghay sa huling pag-uusap hinggil po sa paksa na ito. Kung ang ating Panginoon Jesucristo ay nangako na siya po ay babalik sa atin at ito ang ating aaliwan ang kanyang pagbabalik at sana nga po ay mangyari na dahil ang lahat po ay magwawakas at ating na po makakasama ang ating Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon habang hinihintay po natin ang kanyang pagbabalik, ano kaya ang maganda at mabuting paraan ng ating paghihintay habang siya po ay wala pa? So ito po ay isang magandang katanungan para sa atin. Ano ba ang ating magandang gawin o mabuting gawin habang hinihintay po natin ang kanyang pagbabalik at tayo po ay nananabik sa kanyang pagdating? So ano po ba ang ating dapat na gawin habang hinihintay po natin siya? Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, kayo po ang patuloy na magmuna sa aming pag-aaral na ito. Kayo ang patuloy naming makilala at sa pamagitan ng inyong mga pangako sa inyong pagbabalik ay muli pong palakasin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming pananampalataya. At habang hinihintay po namin ang inyong pagbabalik, ay ituro mo sa amin ang mabubuting bagay na maaari namin gawin habang kami po ay naghihintay sa mapalad na pag-asa ng pagbabalik ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan po kami ng Santong Espiritong nananahan sa aming mga puso at patuloy na ikaw ang aming makilala. Papuri at pasasalamat aming pong ibinibigay sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, siguro po ay tumingin tayo na ilang mga talata sa maaaring mga mabubuting bagay na dapat nating gawin habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Samahan po ninyo ako na buksan ang inyong mga Biblia sa Unang Tesalonica 5. Unang Tesalonica, Kabanatang 5. Unang Tesalonica, Kabanatang 5, na alam natin ang aklat na ito ay naitala ang tungkol sa pagdagit ng Panginoon sa kanyang iglesia. At tayo po ay kanyang imimit sa alapaap sa pamagitan po ng mabilis na pangyayari sa pamagitan ng isang kisap mata. Ay doon po tayo imimit ng Panginoon and then isasama niya po tayo doon sa kanyang kaharian magpakailanman. So sa 1 Thessalonians chapter 5, basahin po natin ang verse 4 to 6. Okay, ako na pong babasa, inyo pong sundan at pakinggan. Kung meron po kayong Biblia, 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 6. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil. Sama ko na po ang verse 7, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. So tingnan natin ang isa sa ipinapayo dito ni Apostol Pablo na magandang pag-aralan natin, ang mabuting bagay na gawin natin habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang sabi rito, kung mapapansin po ninyo, ngunit kayo mga kapatid wala sa kadiliman, sa verse 4,
Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Verse 5. So, malinaw na mariing nililinaw ni Pablo rito ang dalawang maramihang panauhan dito na dahil ito'y kaarawan ng Panginoon at darating siya gaya ng magnanakaw sa gabi, sa verse 2. At bago pa man dumating ang paghuhukom ng araw ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay wala na sa lupa upang maranasan ang mga kakilabutan at pagkawasak nito. Alam natin ang layunin ng isang magnanakaw sa kanyang pagparito kundi upang magwasak. Pero malinaw na sinabi rito na wala tayo sa kadiliman, no? Na paulit-ulit na sinabi ni Pablo, ang mga mananampalataya ay walang bahagi sa araw ng Panginoon na darating na ito na bilang isang magnanakaw, sapagkat tayo ay manginililigtas mula sa sakop ng kadiliman at inilipat na tayo sa kaharian ng liwanag. Okay? Mariing ibinubukod ni Pablo ang dalawang kalagayan dito o kalikasan. Okay? Ang makakaranas po ng araw ng Panginoon para maranasan ang pagkawasak ay ang mga hindi mananampalataya sa Panginoon. Pero tayo na mga hindi na sa kadiliman, hindi na tayo namumuhay sa gabi o hiniwalay na tayo sa kadilimang ito na yung tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Maliwanag po yan sa Colosas 1:13. Magandang basahin din po natin, na talagang ibinukod ni Pablo ang dalawang kalikasang ito sa kalagayan ng tao na taong nabubuhay sa kadiliman at taong ngayon ay nasa kaliwanagan na. Ayon sa Colosas, basahin po natin, kabanatang 1 sa talatang 13. Colosas 1:13, itong pong sabi, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, may nangyari po, spiritual na paglipat. Doon tayo ay manampalataya sa Panginoon na dati na tayo ay namumuhay sa kadiliman, ngunit tayo ay inilipat na sa kaliwanagan sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang pagdating ng Panginoon bilang isang magnanakaw na darating ang pagkawasak ay sa mga hindi mananampalataya. No? At malinaw na ito sa itinuro ng ating Panginoon na ang magtiwala sa Kanya ay mag-aalis sa isang tao mula sa espiritual na kadiliman. Paulit-ulit na itinuro ito ng Panginoon. John 8:12, no? Sa John chapter 12 verse 46, na tayo ay nasa liwanag na, no? Ng ating sampalatayanan ng ating Panginoon. Ang kaibahan sa pagitan ng mga mananampalataya at ng mga naliligaw ay mariin na ipinakita ni Pablo hanggang sa verse 9 ng Colosas, ng 1 Thessalonians 5. Balik tayo sa 1 Thessalonians 5. So malinaw na talagang ipinapakita ni Pablo rito ang dalawang magkaibang kalikasan. Ang mga taong nasa kadiliman at ang mga taong nasa liwanag. No? Ang sabi nga ng verse 9 ng 1 Thessalonians 5, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yung galit na itinalaga ng Diyos, no, sa mga taong namumuhay sa kadiliman ay actually hindi tayo dito nakatalaga, no? Hindi tayo nakatalaga rito. Kaya in time na mangyayari ito, tayo mga mananampalataya sa Panginoon ay na-rapture na, nandun na sa Panginoon. At hindi na tayo dito nakatalaga sa galit ng Diyos. But may iba't ibang mga katuruan na standing hinggil sa mga eschatology na inaharap, no, na maaari daw na maranasan ng mga mananampalataya ang paghuhukom, ang mga kahirapan dito sa mundong ito, ay pero ang magandang nililinaw dito ni Pablo, yung puot na maranasan, yung galit ng Diyos. Naniniwala po ako na ito ay hindi para sa kanyang mga anak, sapagkat tayo itinalagas para sa pagkaligtas at hindi para maranasan ang puot ng Diyos. Kaya naniniwala po ako na ito ay
talagang binigyang pansin ni Pablo na talagang sa dalawang kalikasan ito na magkaibang karanasan. Yung mga tao na walang pananampalataya na nasa kadiliman, nasang daranas ng pagparito ng Panginoon bilang isang magnanakaw upang magwasak. Pero tayo po mga nagtiwala sa Panginoon ay secure na sa Panginoon, no? At tayo po ay nakakaranas na ng langit na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya ito po ang malinaw dito na ipinakita sa atin na hindi po tayo nakalaan dito. Ang mga mananampalataya hindi makakaranas ng galit ng Diyos dahil sila ay magkaiba ng kalikasan. Mga hindi mananampalataya ay nasa kadiliman, sa verse 2, sa gabi, na nababalot sila ng mental, moral at spiritual na kadiliman dahil sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya. So, saan maging malinaw po ito, no? John chapter 1 verse 5, chapter 3 verse 19, chapter 8 verse 12, 2 Corinthians 4:6. Okay? Na nagbibigay linaw hinggil dito. Lahat sila ay mga anak ni Satanas, John 8:44, na nasa kapangyarihan ng kadiliman. Pero tayo po'y inalis na ng Panginoon sa bagay na yon. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya ang araw ng Panginoon ay aabutan sila bigla at may nakamamatay na mga resulta. Sa talatang 5, ang mga anak ng kaliwanagan, ito ay isang Hebrew expression na nagpapakilala sa mga mananampalataya bilang mga anak ng Diyos, ang kanilang makalangit na Ama na liwanag na walang anumang kadiliman. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. Kaya malinaw, naganap na magkaiba ng buhay meron ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya sa araw ng Panginoon. Kaya habang naghihintay tayo sa Panginoon sa talatang 6, sabi rito, huwag tayong matulog. Dahil ang mga mananampalataya ay iniligtas mula sa sakop ng kadiliman, sila ay inalis sa gabi ng kasalanan at ang kamangmangan at inilagay sa liwanag ng Diyos. Dahil ang mga Kristiyano ay nasa liwanag, hindi sila dapat matulog spiritually sa kawalang interes at kaaliwan, ngunit maging alisto sa spiritual na mga issue sa kanilang paligid. Hindi sila dapat mamuhay tulad ng mga natutulog sa kadiliman at matataranta sa pagkawalang malay sa araw ng pagdating ng Panginoon. So, dapat mamuhay, no, ng alerto, balanse sa makadiyos na pamumuhay sa ilalim ng kontrol ng katotohanan. So, dapat po lagi tayong alerto, no? At huwag tayong matulog. Sabihin, parang manatili sa kadiliman, inilipat na tayo ng Panginoon. Dapat namumuhay tayo sa liwanag na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Kaya malinaw, so huwag tayong manatili sa kadiliman, so magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. So ilan yan sa mga payo ni Pablo na maaari nating gawin, mabuting gawin habang tayo ay naghihintay. Kapatid, habang naghihintay tayo sa Panginoon, nasan ka ba ngayon? Bagamat spiritually ang kalagayan natin, tayo nasa kaliwanagan na. Baka po tayo ay nananatili pa rin sa pamumuhay sa kadiliman. Hindi po dapat mangyari yon, kundi magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili, no? Maraming mga bagay na dapat natin pigilan ang ating mga sarili, lalo na kung alam natin na ito ay mga bagay na pamumuhay sa kadiliman. Iwasan po natin, iwaksi po natin ang mga bagay na ito, kundi magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili at mamuhay tayo sa kaliwanagan na siyang inilagay sa atin ng ating Panginoon. Basahin din po natin ang Santiago 5, 7 at 8 na maaaring ilang mga bagay pa na maaari natin gawin. Santiago 5, ang sabi ni Apostol sa Santiago dito sa Santiago 5 sa talatang 7 at 8. Ito po ang sabi niya, magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. So, madalas nating nakikita ang temang ito lalo sa Bagong Tipan, ang malapit na pagdating ng ating Panginoon. Kung libong mga taon na
ang naisulat ang mga salitang ito na nagpapahayag na malapit na ang Panginoon, siguro po mas malapit na ngayon, no? Kung ikukumpara natin noon, mas malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sabi rito, magtiis nga kayo. Kung sa konteksto po natin titingnan ang pagtitiis na tinutukoy dito ni Pablo, ay hindi po pagtitiis sa mga pangyayari o mga pagsubok sa buhay, kung makikita natin ng chapter 1 verse 3, no? Kundi ang pagtitiis na sinasabi po rito ni Santiago ay pagtitiis partikular sa tao. At ang partikular na tao na ito na nasa isip ni Pablo sa kanyang pagkakasulat na maaaring pagtiisan o magpasensya ay ang mga mapang-aping mayayaman. Actually, ito ang pinakakonteksto po nito, no? Doon sa mga umaapi na mga mayayaman sa mga taong may hirap, no? Chapter 5 verse 1 hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoon na sinabi rito ni Apostol Santiago. So ang pagkaunawa sa maluluhating naghihintay sa kanila sa pagbabalik ni Kristo ay dapat mag-udyok sa mga mananampalataya na matiyagang tiisin, magpasensya sa mga pagmamaltrato na naranasan po nila marahil sa kapanahunan nila ng mga mananampalataya sa Panginoon na maraming mayaman na talagang nagmamaltrato sa kanila na dapat nilang tiisin, no? Pagpasensyahan. At tulad ng magandang ilustrasyon na ibinigay dito ni Apostol Pablo para humaba ang iyong pagtitiis, pagpapasensya na ibinigay dito ni Apostol Santiago, ay tulad ng isang magsasaka. Di ba? Ang mga magsasaka ay matyagang naghihintay sa panimulang pag-ulan hanggang sa huli na pag-ulan para sa kanilang ani ito ay mahinog. So, gayon din dapat ang mga Kristiyano ay matyagang maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. No? Magandang ilustrasyon na ibinigay niya, parang mga nagbubukid na umaasa sa unang ulan hanggang sa kahuli-huling ulan na kailangan ng kanilang mga pananim upang magbunga at makamtan nila ang inaasahan nilang magandang ani. So, ganun din po tayo mga mananampalataya sa Panginoon. Hindi ko alam kung sinong mga tao ang mga nasa harap natin, mga nararanasan natin na dapat natin tiisin, na nakakaranas tayo ng mga magtrato, nakakaranas tayo ng pang-aapi, no? At tayo ay patuloy na nagpapasensya, nagtsatsaga, no, bilang mananampalataya sa Panginoon. At ang magandang sinabi ni Apostol Santiago rito ay ang mag-udyok sa atin upang humaba ang ating pasensya at pagtitiis habang naghihintay tayo sa Panginoon ay ang tulad ng isang magsasaka na umaasa sila sa una at huling ulan sa pangailangan ng kailang mga tanim na may aanihin silang magandang bunga. So, ganun din po tayo. Bakit tayo magtitiis? Bakit tayo magtsatsaga sa mga hirap na ito na naranasan natin? Sapagkat umaasa tayo na ito'y pansamantala lamang at umaasa tayo, no, sa pag-asang kakamtan natin pagdating ng panahon ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi ito permanente. No? Ang mga tiising nilagay ng Panginoon sa ating harapan ay nararanasan natin na pansamantala lamang sapagkat tayo patungo doon sa walang hanggan na pag-asang inaasahan natin mula sa ating Panginoon. Kaya napakagandang encouragement na ibinigay dito ni Apostol Santiago para sa atin, no? So, ang dapat ang mga Kristiyano ay matyagang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Magtiyaga, magtiis sapagkat alam nating darating ang Panginoon anytime. So, sabi pa rito sa verse 8, pagtibayin ninyo ang inyong puso. So, isang panawagan para sa mga determinado at matatag na tapang at na may tapang, no, na darating ang pangako ng Panginoon. So, pinanayuhan ni Santiago ang mga malapit nang bumagsak sa ilalim ng bigat ng pag-uusig. Dahil alam natin ang aklat ng Santiago ay isinulat ito para sa mga napipigati na nasa ilalim ng pagsubok na darating na maranasan nila, kaya nga po sila nagkahiwa-hiwalay, no? Pero ito ay parang payo na ibinibigay ni Apostol Santiago sa mararanasan nilang bigat ng pagsubok
ay matyaga silang maghihintay, magtiis, sapagkat naniniwala tayo na darating ang ating Panginoon. Pansamantala lamang ang mga bagay na naranasan natin sa ating mga buhay ng mga pagsubok. So pinalalakas niya ang ating puso sa pag-asa sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. So ang nalalapit na pagbabalik ni Kristo ay isang madalas na tema sa Bagong Tipan na makikita natin Roma 13:12, Hebreo 10:25, Unang Pedro 4:7, Unang Juan 2:18. Marami pang mga talata na laging sinasabi ng mga sulat na ito na malapit nang dumating ang ating Panginoon. So kumusta po ang ating pagtitiis? Especially sa mga tao na ibigay ng Panginoon sa atin na dapat natin pagtiisan. Mga pagsubok na naranasan natin sa ating buhay, na alam natin, pagtiisan tayo, magtiyaga tayo, darating ang panahon. Hindi naman ito pang matagalan, kundi pansamantala. At gamitin ng Panginoon ang mga bagay nito upang mas lalo pang ang puso natin ay pagtibayin sa pag-asa na inaasahan natin, na buhay na pag-asa na darating ang ating Panginoon. Kaya, anong maasahan natin mangyari sa araw ng pagbabalik ni Kristo kung tayo mananatiling sumusunod sa Kanya? Para basahin ko po ang Unang Juan 2:28. Unang Juan 2:28 na sana inaasahan ni Apostol Juan na tayo ay mananatili sa ating Panginoon, na sumusunod sa Kanya. So ano ang inaasahan natin sa araw ng pagbabalik ni Kristo kung tayo nananatiling sumusunod sa Kanya? 1 John 2:28. So marahil dito po ako magwawakas sa talatang ito. 1 John 2:28. Sabi rito, at ngayon, bubunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung Siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag kayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Ito ang maasahan natin sa mga mananampalataya at anak ng Diyos na nanatiling tapat, na nanatiling sumusunod sa Kanya habang tayo naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Ang sabi rito, manahan kayo sa Kanya. At kung Siya'y mahayag, ito yung pagpapakita ng ating Panginoon, no? At mahayag na Siya sa Kanyang pagbabalik o sa tinatawag na rapture, sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Na maraming mga talata na talagang mahayag ang ating Panginoon. Bagamat ngayon ay tila malabo pa, pero darating ang Panginoon, harapan na makikita natin ang ating Panginoon. John 14:1-6, 1 Corinthians 15:51 hanggang 54, 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. Then susundan ito ng judgment seat of Christ, yung hukuman ng mga Kristiyano, hukuman ni Kristo, na 1 Corinthians 4:5. No? Kapag kinuhaan tayo ng Panginoon dila sa langit, magkakaroon doon po ng pagbibigay hatol ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi po papunta ng impyerno, kundi hatol po ito sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Itetest ng Panginoon yung ating mga motibo sa paglilingkod. Bibigyan ng Panginoon ng parangal at korona ang mga tapat na lingkod ng ating Panginoon Jesucristo. At sabi rito, at meron tayong confidence. No? Hindi tayo mahihiya sa pagbabalik ng Panginoon dahil tayo ay may kabanalang batay sa pananatili natin sa ating Panginoon Jesucristo. No? Kaya naniniwala ako, maraming mga mananampalataya na ayaw pa nila bumalik ang Panginoon. Marahil. Bakit? Kasi may mga dahilan na para mahiya sila. Siguro dahil hindi sila nananatili sa Panginoon sa pagsunod. O at anumang mga bagay. Pero ang isang nananatiling sumusunod sa Panginoon habang sa pagbabalik ng ating Panginoon, may confidence sila na ang pagbabalik ng Panginoon hindi isang kahihiyan para sa kanila, kundi ito isang kagalakan na mabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon Jesucristo. No? Malinaw ito na ibinigay ng Panginoon bilang isang mananampalataya sa Panginoon ang meron tayong confidence sa Kanyang pagbabalik. Ephesians 5:27, Colossians 1:22, 1 Thessalonians 3:13, and chapter 5 verse 23. Contrast ito sa maraming haharap sa Panginoon na umaasa sila na sila ay tatanggapin ng Panginoon, pero kahihiyan ang kanilang mararanasan. Halimbawa po yung Matthew 13, yung iba't ibang mga lupa na binagsakan ng pinhi, di ba?
Yun ay mga larawan na talagang akala natin mga tunay na mga mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. No? Yung chapter 30 ng Matthew, verse 20, 22, then John 8:31. Pero sila pala ay walang tunay na paniniwala o pananampalataya, na hindi sila nagtiyaga sa pananatili sa ating Panginoon, kundi sila ay nagsiwaksi. So dahil dito, kahihiyan lamang ang kanilang madaratnan sa pagbabalik ng Panginoon. Kung babasahin natin Matthew chapter 7 sa pagwawakas natin, Matthew chapter 7. Sa unang aklat po ng Bagong Tipan, Matthew chapter 7. Samahan po ninyo Mateo 7:20 hanggang 23. Mateo 7:20 hanggang 23. Ito po ang sabi, no, ni San Mateo. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kita po ninyo, marami na nag-expect, lalo na pag nakita nila ng Panginoon. No? Nag-expect na sila ay tatanggapin ng Panginoon. Ang mga katwiran nila ay, nangaral po kami sa pangalan ninyo, nagbigay kami ng kagalingan sa pangalan po ninyo, naglingkod kami, o ano pa mga bagay dahil sa inyong pangalan. Ang nakakatakot dito na sabihin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kailanman hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng kasamaan. Okay? Kaya ito po yung malaking pagkakaiba na naman ng mga tunay na mananampalataya sa Panginoon na nanatili, na sumusunod sa ating Panginoon, no? na bibigyan sila ng parangal ng Panginoon, pero marami din na umaasa na mararanasan nila na sila'y tatanggapin ng Panginoon. Pero actually, ang tunay pala sa kanilang mga puso ay wala silang pananampalataya at kailanman ay wala silang relasyon sa ating Panginoon. Kaya, alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon at mga kaibigan sa Panginoon, marami ang nagtatalo-talo hinggil sa eschatology o mga bagay na hinaharap na mangyayari, lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Lagi ko sinasabi na may iba't ibang mga sequence o sabihin natin yung mga timing ng mga events na minsan hindi nakakaunawaan. Pero naniniwala naman tayo yung mga sequence of events na ito ay mangyayari at nandoon sa salita ng Panginoon. Huwag natin masyadong sigurong pagtalunan yung mga ganyang bagay. Bagamat ang mahalagang katanungan sa atin ngayon mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, sa pagbabalik ba ng Panginoon, confidence ka ba na isa ka sa tunay na may relasyon sa Panginoon na talagang tatanggapin niya, na nagtiwala sa Kanya bilang Panginoon sa rin tagapagligtas? Baka masyado kang nakikipag-argue sa mga bagay na ito, pero actually, wala ka naman tunay na relasyon sa Panginoon. So, iyon po ang nakakahiya na pangyayari. At bilang mga mananampalataya sa Panginoon, na magandang tanongin natin ang ating mga sarili. Okay, siguradong babalik ang ating Panginoon Kristo. Pero ikaw ba, yung alipin ng Panginoon o lingkod niya, na tinig sumusunod sa Kanya, na mayroong confidence sa pagbabalik ng Panginoon, ay makakasama ko na siya ng mukhaan, makikita ko na siya at mararanasan ang langit na Kanyang hinanda para sa mga nagtiwala sa Kanya. At sana hindi ikaw yung lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala kailanman, na gumagawa ng kasamaan. Di po ba nakakahiya ang bagay na yun? Pero salamat, confidence ang mga anak ng Panginoon na nagtitiwala sa Kanya, at habang hinihintay natin siya ay nananatili tayo na sumusunod sa Panginoon, no? At hinihintay natin ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Iyon po ang napakahalaga, sapagkat darating kapag tayo naroon na, bibigyan tayo ng Diyos ng karangalan ang mga tapat at nanatili sa ating Panginoon,
na naglilingkod sa Kanya at patuloy na umaasa at naghihintay ng matagal na pagtsatsaga, pagtitiis, pananatili at nag-iingat ng kanyang sarili upang huwag mamuhay sa pamumuhay sa kadiliman sapagkat tayo tinawag na sa kaliwanagan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat natapos na natin ang ating pong pangsa hinggil sa panglimang aklat na ating pinag-aralan na ang pag-unlad sa pananampalataya sa Panginoon. So papasok na po tayo sa panibagong aklat na ating pag-aaralan. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon basta't manatilian tayo sa Kanya, maging matyaga, tiisin at palakasin ang ating puso na ang pangako niya ibabalik siya at pagkatapos niyang magawa ang kanyang dapat gawin, ang kaharian na kanyang hinahanda para sa kanyang mga anak, ay babalik at babalik siya at siya ay ating makakasama. At habang naghihintay tayo sa Kanya, ano ang mabuting ginagawa mo sa pagkakataon ito? Ano ang ginagawa mo habang naghihintay ka? At sana ay talagang may pananabik tayo sa Kanyang pagbabalik. At confidence tayo at hindi isang kahihiyan na kapag bumalik ang Panginoon anytime na Kanya tayong madatnan, tayo ay may confidence na tayo ay may kagalakan na tatanggapin ng Panginoon sa Kanyang mga bisig bilang anak na nagtiwala sa Panginoon at nanatili habang siya ay naghihintay sa ating Panginoon at tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. So, tayo po ay magwakas sa panalangin at magpasalamat. Lord, salamat po. At habang naghihintay kami sa inyong pagbabalik, patuloy na patatagin mo ang aming puso, patatagin ang aming pananampalataya, manatili na naghihintay, na sumusunod, Panginoon, sa inyong kalooban. At patuloy po na gamitin mo ang bawat isa bilang anak mo, Panginoon, na mahabang pagpipigil, pagpapasensya, pagtsatsaga habang hinihintay namin ang mabuting bunga ng aming paghihintay, walang ibang pagbabalik ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po sa inyong pag-iingat. Gabayan po ninyong mga kapatid sa Majuro Christian Church. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo at biyaya at patuloy na kayo pong magpala sa aming pulong panalangin sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Salamat po.